Paano mo ma-identify na healthy ang trend line at liquidity is resting lang yung trend line? Healthy trend line, malayo ang gap. Karoon mo na ng price action sa gitna bago siya nag-touch ulit sa trend line. Nagkaroon ng price action sa gitna, nag-touch. This is the healthy trend line. Ang layo ng gap. Pero kung nangyayari, trend line tapos ang steep, dikit-dikit. Ganyan, hindi siya healthy trend line. Pwede mo i-consider yan na liquidities. Kagaya ng nangyayari dito, dikit-dikit to, hindi siya healthy. Dito mag-applicable yung rules natin na 2 touches, 3 touches lang sa healthy trend line. Dito, there's a risk na pwede niyang i-touch lahat yung liquidities na yan. Pwedeng gawin ng market dyan is kunin niya muna lahat yan bago siya tutuloy sa taas. So pwedeng mangyayari is magdadump muna ulit to take all the liquidities that is resting. Kagaya ng sabi natin sa last session, this is the open positions ng mga maliliit na traders. Naglong sila dyan, naglong ka dyan, naglong ka dyan, naglong ka dyan. Bawat price action dyan, may nag-open ng trade. May naglong, may naglong, may naglong, may naglong, may naglong. Ang SL nila, dun sa ilalim ng trend line. Ang SL nito is dito. Ang SL nito is dito. Ang SL ng trader na to, dito. Ang SL ng mga trader na yan is dito. Ngayon, paano ko pepera? Kukunin ko lahat ng SL nila as institution. Dahil kaya kong paggalawin ang market sa laki ng pera ko. Isang sell ko lang, i-trigger lahat ng SL nila. O kanya na, mag-sell ako ng 50 million Bitcoin. Dahil ang mga SL nila is buy. Pag nag-sell ako, matitrigger lahat to. Ang mangyayari, makahit lahat yan. Or kung hindi man isang institution yon, magkakaroon ng chain reaction dyan eh. Kung may nag-sell dito ng malaki. Yung mga retail traders, magsasell na rin na, magsasell yan. Tuloy-tuloy na hanggang sa pinakababa. Ganon din ang kadalasan nangyayari. Sinisimulan lang ng mga big whales. Tapos mag-trigger na siya ng chain reaction. Kasi ang mindset ng mga traders, uy, na-break na to, babagsak na to. Sell. Hanggang sa pinakababa na. Pag may nagsasell, merong mga nakaabang na buy dito. Which is yung mga SL. Kaya nangyayari, na-hit, nakukuha yung mga SL nila. Which is tinatawag na liquidity resting ng SMC. Tapos, pag na-hit na, nakuha na lahat, wala na mga orders. Tsaka ngayon magkakaroon ng mga buy orders kasi nasa demand zone na, tapos magbabay na ulit ng mga tao. Pwedeng dito pa lang mag-create yung healthy trend. Kasi dito hindi healthy to eh. Ang steep niya. Ang healthy trend is ganyan, price action, react. Price action sa gitna, tapos react. That's a healthy trend. Kailangan nagkakaroon ng price action sa gitna. Dito, walang price action na nangyari, consolidation. Hindi siya matatawag na consider na healthy trend. Pwede siyang mag-hit muna ulit dito. So kung maglulong tayo dito, pwede pa rin naman. Kaya lang, kailangan mong ingatan na mag-TP ka na agad dito. Kasi there's a chance nga, bagsak siya to take all these liquidities that is resting.